Kasi kanina wala na talagang pasensya, nagmumura na talaga ako. Let's be real, kapag luma na ang sasakyan nyo, kung may diferensya, Bibigyan ko lang kayo ng heads up kasi medyo topakin ako kaninang umaga. Blessed day, fans. Gabi is here! Before we dive in, I have a quick confession to make. This Agus River vlog was actually filmed back 3 months ago, around April. Ngayon ko lang siya na-edit and na-upload dahil naging sobrang hectic talaga ang schedule ko. You know how it is, adulting life, surprise errands, traveling to different places, and just navigating a mix of big blessings and unexpected challenges over the past few months. Unfortunately, madami ang nakura from this trip and madami ding nawala. I think it happened somewhere around my Ilocos trip. Speaking of Ilocos, that 1 week trip vlog is actually still pending kasi sobrang haba niya. So I'm not even sure if I can upload it this month, next month, or next month. Abang-abang na lang muna tayo for now. But you know what? That's alright. That's life. Sometimes things go in your way, sometimes they don't. Ang mahalaga is what we have left to show you. I really hope na ma-enjoy nyo to and makakuha kayo ng any slight information about Agus River, about what to expect, about what you need to prepare, and a glimpse of how beautiful nature is. So sit back and relax and let this vlog keep on rolling. Let's go! Rides na naman! The rocks are humming in the cooling air, a silhouette of home against the glare. There's a silver path where the water meets the dark, and every glowing ember carries one more spark, and every glowing ember carries one more spark. It's Asgaby, the name written in the red and blue, home to you. It's Asgaby. Cedar smoke is rising through the pines, a map of shadows and forgotten lines, the lights of any distant town. Much later. Alam mo na tayo, nakakatawa yung mga mukha na. right now, nandito tayo tambay-tambay lang somewhere in between Agus River and Victory Peak. Medyo mahaba-haba ang tambay natin today, mga 1 hour and 30 minutes. Kasi hinihintay pa natin yung iba nating kasama. Sa trip na to, 3 motor ang gamit namin. Pero 5 taon na kami in total. Ang nakatawa pa, sabi ng dalawang magjowa, uunahan daw nila kami papunta sa Agus River. Pero ang nangyari ay kami na halos ang nauna at nahuli ng 2 oras sila. Shout out sa dalawang dyan. Kaya kaming 3, heto, tamang chill lang at share kami ng mga snacks dito habang nakatambay. Siguro sa biyahe namin from Taguig to here, estimated 3 hours halos. At alam niyo ba kung ano yung pinaka-nakakatuwang gawin dito ngayon? Mag-sightseeing dito sa paligid. Sobrang entertaining panoorin yung mga taong dumadaan, nagdadrive, at nakasakay sa kanilang mga sasakyan. Ewan ko ba, there's just something so fun and relaxing watching them go by habang tayo chill lang kumakain dito sa tabi-tabi. Solid yung vibes, kaya grab your snacks, relax, at samahan nyo kaming mag-sightseeing at food trip sa tambay session na to. Let's eat and let's go! Babiyahe na kami ulit. Hanap kami ng magandang spot dito sa Infanta Quezon na pwedeng pag-iswingingan kasi sayang naman talaga yung punta namin dito kung hanggang tambay lang yung kaya namin. Hindi sana tumambay na lang kami sa syudad. So, be right back!
Good day, fam! So, nandito na po tayo sa Agos River ng Infanta Quezon. Hindi na kami dumiretso ng dagat kasi hindi kami planado pagdating sa gas. Bibigyan ko lang kayo ng heads up kasi medyo tupakin ako kaninang umaga. Kasi hindi ako na heads upan kung ano talaga yung itsura ng pupuntahan namin. Surprise nga daw. Mabato yung Agos River. Yan. Ang maganda lang dito kasi sobrang lawak ng ilog at madaming kubo dito. Per cottage, 500. And then, kailangan maging ready kayo sa mahabang biyahe ng motor nyo sa mga malubak. Katulad nito. Yan. Lalo na yun sa bandang gitna doon. Doon talaga yung sobrang mabato. Nag-alala din ako sa click ko kasi baka hindi nga kayanin pero kayang-kaya naman. So, ang gastos ko dito sa cottage 500 and hindi na kami masyadong nag-ano sa mga pagkain at inumin kasi may dala naman kami dito. So, no, tipid hacks. So, mamaya pag humina-hina yung araw, 9:30 umalis ako ng bahay. Tapos nag-stop over ng 11:30 sa isang lugar basta before mag-mountain view deck. And then bumiyahe, tapos dumating na kami dito 1:30. So ayun, magpapahangin lang muna kami, pahinga muna onte kasi sobrang challenging ng lubak-lubak talaga doon sa sobrang bato. Yung mga motor na hindi kaya sa mga mababatong mga lugar katulad nito is think twice muna before you go. Pwede naman lakarin, pero mas maganda kung nandito yung motor nyo para kitang-kita nyo. Lalo't madaming mga tao din dito. Yung motor ko, so dapat mas maganda yun nandito yung motor nyo sa tabi nyo para mas secured at hindi gaano ka delikado. At pagdating doon is kailangan nyo lang ng onting pasensya. Kasi kanina wala na talagang pasensya, nagmumura na talaga ako kasi hindi ko ine-expect na ganito pala kalubak at ka-challenging. Pero once na naman napuntahan nyo yung cottage nyo na 500 pesos, sulit naman ang punta nyo dito at yung challenging moments nyo dito sa Agos River. Yun yung masasabi ko talaga. Iba din talaga yung effect pag nakapunta na kayo dito. Pero pag naglakad kasi kayo dito, sobrang init, fam. So, mas maganda kung naka-sunscreen kayo at kung meron kayong payong. Ayan o. Tsaka may fun kayo kasi lalakad kayo from there to here or kung saan sa ang pwesto. So, ingat-ingat lang kayo sa mga biyahe-biyahe sa highway doon kasi pa-zigzag din siya. Okay? After noon is magdala kayo ng extra water kasi sobrang init na dito sa paligid. Okay? So, yun lang at mag-enjoy muna tayo dito at palagi kayo magdala ng mga siguro mga jacket, ganun kasi sobrang init pagdating umaga. Yon. So, susunod ulit, fam, and that's all. Bye-bye! So, ang binayad lang talaga namin in total dito is 500 pesos dito sa cottage. Tapos, 20 pesos sa parking. And, balita ko, libre-libre lang yung tao dito. Pero, ayun nga, yung parking 20 sa motor. Then, sa cottage, 500. 20 lang din daw kahit pati daw sa sasakyan. Tapos, yung floating cottage, kasi may nagpa-float dito na cottage, kaya nga tinawag na floating cottage, 1,500 siya. Dagdag lang daw. Iba kasi yung nagbabantay. So, dagdag 1,000 daw sa pag-overnight. And then, dito na din mag-o-over. Sama na lang kayo ng ibang mga gamit. Parang nakakatakot dito kasi fam mag-overnight lalo't gabi. As you can see, sobrang haba ng river, as in sobrang haba. Hindi natin alam kung ano yung maaligid sa baba. Oh shit. So fam, we're witnessing some intense off-road action right here sa mabato-batong lupa ng Agos River. As you can see, hindi biro ang daan dito. Guys, I'm showing you this to inform you, please think twice before coming here. Not only is it too far away from the city, pero masyadong matarik at malalim ang kalsada. Let's be real, kapag luma na ang sasakyan nyo o may diferensya, mahihirapan talaga kayong makapunta o makaalis dito. Mahirap ma-stuck kung hindi kayang umahon. Pero tingnan nyo itong dalawang sasakyan sa video natin. Kahit nahirapan sa umpisa, the power sobrang lakas. Kaya kayang-kaya talaga ang mga ganitong klase ng mga rough road. And of course, massive kudos sa mga drivers, ang gagaling magtempo at magpaandar. Nakaahon din sa wakas sa mabatong daan. Experience meets pure engine power. Kayo ba? Would you bring your car here? Let me know in the comments section. Hit like and subscribe for more adventures. Oh, and they come unstuck. Faded, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand.
guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. And the cow monster, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. Kailangan niyo mag-sunscreen dito, fam, at maliligo na ako! Diyan wala no pahinga lang, tas balik trabaho na. O tigay tama sa isa't isa. Tao lang din ako na merong damdamin. Di tayo sigurado sa mangyayari, pero meron pwedeng matiyak. Sumuko sa bigat, tutulungan na magbuhat. Ang dasal natin kayang panindigan yung salitang pagmamahal. Kung sakali bang mawala, pabalik ay tatanggapin mo pa ba? Pag nakita mo akong mahirap, mamahalin mo pa ba? Kaya wag ka sanang magsinungaling. The locals here are sobrang babait at maasikaso nila, making us feel right at home even if we just met. Ang view. At sobrang mabangin siya. Ayan o. O, diba? Camera, hindi siya ma-on talaga. So, hindi ko maintindihan bakit eh. May ahas. So, hindi na kayanan ng gas ko, kaya